Sumali sa digmaan ang bansa ng Amerika noong ika-7 ng Disyembre taong 1941 matapos bombahin ng bansang Japan ang Pearl Harbor na ikinasawi ng mga sundalong Kano. Nagsimula na rin sinakop ng mga Hapon ang mga bansa na nasa Asya, kaya ang mga Amerikano ay gumawa ng paraan upang talunin ang mga Hapon sa digmaan. Noong ika-15 ng Hunyo taong 1944, pumunta ang mga Amerikano sa isla ng Saipan, sakay ang mga barkong pandigma. Isa sa pumunta sa isla ay si Kapitan Benjamin Lewis Salomon, isang dentista. September 1, 1914 nang ipinanganak si Kapitan Benjamin Lewis Salomon sa Milwaukee, Wisconsin. Ang kanyang pamilya isang Jewish. Dati din siyang Eagle Scout kung saan ito ang pinakamataas na ranggo sa mga Boy Scout at nabigyan din siya ng parangal. Natapos niya ang kanyang pag-aaral sa University of Southern California Dental School noong taong 1937 at siya ay nagtatrabaho bilang isang dentista. Pumasok siya bilang isang military service kung saan ang kanyang ranggo ay infantry private at siya ay eksperto sa paggamit ng rifle at pistol. Di kalaunan, siya ay nilagay sa Army Dental Course bilang isang lieutenant at doon tinulungan niya ang kanyang makasamahang sundalo sa problema sa ngipin. Hanggang siya ay na-promote bilang isang kapitan at noong ika-15 ng Hunyo taong 1944, siya ay isa sa mga sundalo na itinalaga sa 105th Infantry Regiment na pumunta sa isla ng Saipan upang kanilang sakupin ang nasabing isla mula sa mga sundalong Hapon. Isa ang isla sa nakita ng mga sundalong Amerikano na paglagyan ng B-29 Super Fortress Bomber upang bombahin ang bansa ng Japan at mapasuko nila ito sa digmaan dahil sa malapit din ang isla sa nasabing bansa at pwede itong lapagan ng eroplano. Dahil napasok na nila ang nasabing isla, maraming naitala na casualty sa panig ng sundalong Amerikano kaya sila ay gumawa ng first aid station upang ang mga sugatan ng mga sundalo ay doon dadalhin upang gamutin. Si Kapitan Benjamin Lewis Salomon ay nagboluntaryong palitan niya ang surgeon na noon ay sugatan. Habang ginagamot niya ang kanyang mga kasamahan na nasugatan, inaatake naman ng mga sundalong Hapon ang kanilang first aid station at ang mga sugatang mga sundalong Amerikano ay walang awang pinapatay ng mga Hapon. Patuloy ang pag-atake ng mga sundalong Hapon hanggang kumuha ng baril si Captain Benjamin. At pinagbabaril niya ang mga pumapasok sa tent hanggang pinaatrasan niya ang mga kasamahang sundalong sugatan at siya ang nagpaiwan. Doon, dali-dali niyang kinuha ang machine gun at pinagbabaril nito ang mga sundalong Hapon na noon ay umaatake sa kanila hanggang naabutan na lang ng mga nag-reinforcement na sundalong Amerikano sa lugar ang patay ng katawan ni Captain Benjamin na napapalibutan ito ng 78 na mga bangkay ng mga sundalong Hapon na mag-isa niyang napatumba. Siya ay may tama ng bala sa katawan na aabot sa 78. Sumali sa digmaan ang 60 taon bago pa mabigyan ng Medal of Honor si Kapitan Benjamin Lewis Salomon dahil sa isyu na dapat ang mga medical personnel noon ay hindi nararapat humawak ng baril. Ngunit sa kaso ni Kapitan Benjamin ay pinoprotektahan lamang niya ang mga kasamahan niyang sundalong sugatan upang makaalis sa lugar. Dahil sa kanyang katapangan, siya ay nabigyan ng Medal of Honor noong taong 2002. Ang 60 taon